Yun at puri ng Panginoon na tayo po ay nandiyan po binigyan ng pagkakataon na tayo po ay magpuri, maglingkod po sa ating Panginoon, no? At tunay nawa sa bawat isa sa atin, masaya tayo na nandito tayo sa bahay ng Panginoon. Amen po ba? No, masaya na nakikita natin ang mga kapatid, no, na nagpapatuloy at nandito tayo, no? Isang pagkakataon na tayo po ay magpuri, no, maglingkod, magsamba, no, sa ating Panginoon. Tayo na po ay magsimula, no, sa ating pong pinakamahalagang parte ng ating pananambahan, no, ang pag-aaral po ng salita ng Diyos. Nawa ang bawat isa ay handa na po na tumanggap at makinig po ng salita ng Panginoon. At ngayon po, samahan po ninyo po ako na buksan po natin ang ating mga Biblia. Tumayo po tayo lahat at basahin po natin ang sa Joshua 24, verse 14 hanggang 15. Okay, Joshua 24, verse 14 and 15. So, ang mga bisita po natin, pwede natin silang samahan, no? Para, ayan po, sa pagbubukas po ng Biblia po. Ayan, para makita nila, makasunod po sila sa ating pag-aaral. Nandiyan na po ba tayo lahat? Amen po ba? Okay, so all together, i-read po natin ang Joshua 24, verse 14 and 15. Ready? Begin. Now therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served as the other side of the flood in Egypt, and serve ye the Lord. Verse 15. And if it seems evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Let's pray. Heavenly Father, we thank you again, Panginoon, sa panibagong umaga na pinagkaloob niyo po. Salamat po sa iyong pong pagmamahal, kabutihan. Salamat po sa pagkakataon na kami ay muli makapagsamba. Salamat po sa iyong pong pag-iingat po sa amin. At muli, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba, lumalapit. Humihingi, Panginoon, ng patnubay, karunungan, Panginoon, na maintindihan ang mga salita po ninyo. Alam po namin, without your Holy Spirit, Panginoon, nandyan, magiging mahirap sa amin na maunawaan po ang mga bagay na ito. Kaya tulungan niyo po na matanggap po namin mga spiritual na bagay na ito. Alam po namin, kailangan po namin ng salita ninyo upang kami ay lumago, upang kami ay tumibay, upang kami po ay, Panginoon, ay magamit, Panginoon, maging handa sa iyong gawain, Panginoon. Kaya, Panginoon, kami po ay nakikiusap, Panginoon, na tulungan niyo po ang mga lingkod po ninyo. At patuloy kayo mangusap, maghamon po sa umagang ito na makita namin at mangusap, Panginoon, ang mensahe, Panginoon, na marinig po namin, mapag-aaralan po namin ngayong umaga, na makita po namin na higit lalo sa aming buhay, na ikaw ang makita, mapahalagahan, maunahan, Panginoon, at mapaglingkuran, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, sa oras na ito. Patuloy, ikaw ang pinupuri namin, pinasasalamatan, binabalik po ang lahat ng ito sa ngalan po ni Jesus. Amen. Okay, makaupo na tayo, mga kapatid. Okay, so alam natin, mga kapatid, sa buhay na ito, nandyan po, ang buhay po natin ay puno-puno ito ng mga iba't ibang pagpipilian. No? Bawat araw, may mga decision tayong ginagawa. No? Meron tayong mga pagpili na ginagawa. No? Kung paano po tayo mamuhay, no? Kung paano po tayo kumilos, no? Kung paano tayo makitungo, no? Ano yung mga bagay na pinapahalagahan po natin. Alam natin, mga kapatid, ang pagpili ito ay napaka-importante. No, ang pagpili ng tao nakadepende din 'yan, no, sa kanyang kung ano po yung mga bagay na pinapahalagahan po niya. No, may mga desisyon na ginagawa po tayo na maliit, no, na bagay lang po, no. Pero may mga bagay na ginagawa tayo na desisyon na malaking apekto, no, sa ating pong kinabukasan o sa magiging hinaharap po natin, kung magiging sino po tayo. Kaya napakahalaga na bilang isang Kristiyano, matutunan po natin kung paano po gumawa ng pagpili at kung paano po gumawa ng desisyon, no? At alam po natin, dito sa mundong ito, maraming mga distraction. Marami po mga bagay na naghihiwalay sa atin sa Diyos. No, nandiyan po pwedeng trabaho, pera, pride, no, mga iba't ibang relasyon, o kaya minsan, yung sarili po nating mga desires. Yan po mga bagay na nagiging balakid. Yan po yung mga nagiging hadlang
no? Yan po ang nagpapalayo sa atin sa Diyos. Kaya kailangan maging maingat po tayo mga kapatid. We need to be watchful and careful, no, when we make a decision po. Dahil nakasalalay po ang ating hinaharap at yung relasyon natin sa Panginoon. Sa oras na tayo po ay nakagawa ng hindi tama, no, ay pwede pong makaapekto ng malaki, no, sa relasyon natin sa Diyos. No. Tulad po dito sa bayang Israel, no, nung sila po ay nakarating sa Promised Land, no, ay sila po ay hinamon po ni Joshua na magkaroon po ng decision, no, right now, no, kung sino po ang kanilang paglilingkuran, kung sino po ang kanilang pipiliin, no? At tayo rin po mga kapatid, pareho din po na tayo ay we are at the crossroads, no? May mga critical na desisyon na kailangan po natin pag-isipan, no? At ang Diyos tinatawag po tayo na gumawa ng desisyon na mayroong po purpose, no? Not by accident po mga kapatid. No? Tulad po ng mga Israel, no? Na dito po sa pag-aaralan po natin sa Joshua chapter 24, titingnan natin ang tanong na whom will you serve? Whom will you serve? No? At importante, pag-aaralan natin, titingnan natin, no, bakit, no, kailangan, no, ito po yung piliin natin, no, at paano ito makakaapekto po sa ating pong hinaharap. So dito po sa Joshua 24, no, ito po ang magiging pag-aaral po natin. No, bago natin ibigay yung mga puntos natin, gusto ko po makita muna natin yung background, context, no, para maintindihan po natin, lalo na sa iba na hindi pa po nakabasa po ng talatang ito. Last time, no, napag-aralan po natin yung pong sa Jericho, yung pag-conquer nila sa Wall of Jericho. At dito naman po, no, another chapter po na titingnan po natin, no, kung paano dito po sa panahon na ito, na sila ay nakarating na po sa pangako ng Diyos na lupain. No, ito yung lupain ng Kanaan na matagal na panahon. Ilang taon na po ipinangako ng Panginoon yan, sa panahon pa lang ni Abraham. At nakita natin na fulfill, no, nagkatotoo po itong pangako ng Diyos. Na kung saan ang mga Israel, no, na ipanalo po nila yung mga laban po sa mga kaaway po nila, na-claim po nila yung pangako ng Diyos na lupain, no, at about dito po mga tribo, nakatanggap po sila ng mga kanya-kanya po nilang inheritance po. At nandito na po yung pagkakataon na magpapahinga sila, no? Sila po ay mag-settle down po. No? Pero alam niyo po mga kapatid, itong panahon na ito rin po ay isang panahon na napakadelikado. Alam niyo po mga kapatid, bakit? No? It was also a very dangerous time po sa mga tao po ng Israel. No? Yung mga ganitong panahon. There was danger na maaari nila makalimutan po kung saan sila nanggaling. There was danger po na maaari po nilang makalimutan, no, yung Diyos na tumulong sa kanila, nagdala sa kanila, no, naglagay sa kanila, at yung ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya po si Joshua, no, bago sa pumanaw, no, alam natin nasa edad na po siya, matanda na po siya, no, at nandyan po muli siya po ay nagpaalala. No, ni-remind niya po yung mga bayang Israel kung ano po yung ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Na napakahalaga sa ating yan mga Kristiyano, na wag nating kalimutan kung paano tayo nagsimula. Kung dati, no, na tayo po ay nasa mabuhay na makasalanan, tayo tinawag ng Diyos, no, tayo po ay niligtas ng Diyos, tayo po ay binago ng Diyos, na minsan marami po mga Kristiyano nakakalimutan yung bagay na ito. No? Kaya po, nandyan po, no, ang Diyos po ay nalulungkot, no, sa mga ganito pong tao, no. At dito nga po ni-remind po sila, no, pinaalala po sa kanila ni Joshua yung kung sino sila, saan sila nanggaling, kung anong ginawa ng Panginoon sa kanila. Na kung saan ang Panginoon na hindi sila pinabayaan, na kung saan ang Panginoon inihanda, no, ibinigay yung mga pangangailangan nila habang sila ay naglalakbay sa wilderness. Na kung saan ang Panginoon sila po ay pinalaya, no, sa kamay ng Ehipto. No, kung alam natin, kung pag-aaralan natin yung story po ng mga Israel, napakabigat, napakasakit, hirap ng pinagdadaanan po nila sa lugar po ng Egypt. At nakita ng Panginoon yung affliction nila. At nandyan sila tumawag at duminig ang Panginoon. Sila po ay i-deliver niya, no, sa kamay po ng Egypt. No? At yun po, at sila po ay pinangakuan ng Panginoon na sila po ay makakatanggap, no, makaka-experience po, no,
ng blessing po, no, sa ipinangako na lupa. No? Doon makita po ninyo dito sa Joshua 24, yung provision ng Panginoon, yung providence ng Panginoon, yung protection ng Panginoon, yung kapangyarihan ng Panginoon. At dito po sa Joshua 24, nandito muli, no, si Joshua, hinahamon niya po ang bayang Israel na magpatuloy. No, hinahamon niya no, to continue forward. No, hinahamon po niya once again itong mga bayang Israel na ito, yung mga new generation, kasi yung mga dating generation namatay sila sa wilderness. Alam natin ang reason, unbelief, disobedient. No, hindi sila nakapasok sa promised land because of their unbelief and disobedient. At ito yung mga new generation na po ng mga Israel, no, at ito ni-remind sila ulit, sinalin sila ulit na i-renew po nila yung kanilang commitment, yung kanilang covenant po, no, at magkaroon ng confirmation, no, sa kanilang pagsunod at paglilingkod po nila sa Panginoon. No, at ito po yung pagkakataon po ni Joshua, no, na ni-remind din po sila, no, kung ano po, kung sino po ang Diyos natin. Sabi po diyan, ang Diyos po natin ay banal, ang Diyos po natin ay matuwid. No? At hindi niya po tinotolerate po ang kasalanan po ng kanyang mga anak. Yan po yung katotohanan na minsan nakakalimutan po ng mga Kristiyano. No? Ang iniisip lang po nila, ang Diyos natin mapagmahal. Pero nakakalimutan nila, ang Diyos po natin ay banal. Ang Diyos po natin ay terror, sabi ng Bible. Ang Diyos po natin ay matuwid. No? Nandyan po ang parusa. No? Nandyan po ang pagpapalo. No? At yan po ang principle sa Bible. Kung ano ang yung tinanim, yun ang yung aanihin. No? At makita nyo rin po dito, mga kapatid, sa Joshua 24, yung pangako ng Panginoon na napaka-tapat po niya. Amen? Na tunay, no, na kahit na ilang taon ang nagdaan, lumipas, nanatili, at naging totoo po ang pangako ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ano pong pinapakita ng Diyos sa atin sa talatang ito na mga binasa po natin? We have to remember, no, where He found you and all that He has done for you. Huwag nating kalimutan, mga kapatid, kung anong ginawa ng Diyos, no, sa buhay po natin. Recount everything, no, that the Lord, no, had already done for you. No, bilangin po natin. Okay? Pasalamatan natin, huwag nating kalimutan. Alam natin, no, sa mga Kristiyano po, tayo po ay nakatanggap na malaking blessing po mula sa Panginoon. Na kung tutusin, no, hindi naman natin deserve. Diba? Binigyan tayo ng Diyos na walang hanggang buhay. Mula nung tayo tumanggap, sumampalataya kay Jesus, no, binigyan tayo ng Diyos ng kapatawaran sa mga kasalanan po natin. Tayo po ay nagkasala laban sa Diyos. Nandyan ang Panginoon, no, nagbuwis buhay, sinakripisyo niya para po tayo matubos, para tayo po ay mapalaya mula sa pagkakaalipin po natin sa kasalanan po. No, niligtas tayo ng Diyos sa penalty ng kasalanan po, na impyerno. Niligtas po tayo ng Panginoon, no, sa kasamaan po, no, sa buhay na ito. Makita po natin kung paano po ang Panginoon, napakarami niyang ginawa po sa buhay natin. Na marami po sa atin, nakakalimutan po yung mga bagay na ito. No? At marami po sa atin, no, hindi na po maalala, hindi na makita po yung mga bagay na ito. Na alam natin, pinangakuan din tayo ng Diyos na isang lugar, isang bayan sa langit. Napakalaking blessing po yan, kapatid. No, alam natin, ang mundong ito, pasama ng pasama, ang buhay natin dito, panandalian lang. Darating araw, tayo po'y tatawagin ng Diyos. Darating ang Panginoon. At napakalaking blessing na sa ating mga Kristiyano na meron pong langit na naghihintay sa atin. Merong lugar na ipinangako ang Diyos, inihanda sa mga anak po niya. Napakalaking blessing po yan, kapatid. Na kailangan po nating makita, mga kapatid, na kung saan ang Panginoon, binigyan din tayo ng Holy Spirit na nandyan, nag-guide po sa atin. No? Kaya naintindihan natin, no? Nakakapag-pray po tayo. No? Yan po ang Panginoon natin. Di tayo pinabayaan. Kahit na ang Panginoon umakyat sa langit, meron siyang iniwan na comforter. Nandyan ang salita ng Diyos na iniwan sa atin. Ayaw tayo pabayaan ng Panginoon. Binigyan tayo ng guide po natin. Nandyan ang Holy Word of God, no, na mag-guide po sa atin para alam po natin kung paano dapat tayo mamuhay bilang isang Kristiyano. Napakabuti po ng Panginoon, mga kapatid. Tunay na napakabuti po ng Panginoon na kung saan ang dami niyang ginawang
great things sa buhay po natin. Na minsan sa atin nakakalungkot, hindi natin nakikita. No? Mas nakikita natin yung wala tayo. Pero hindi natin nakikita yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Kaya ito, si Joshua, no, isang leader ng Panginoon, no, na ginamit ng Panginoon, no, upang impluwensahan itong mga bayang Israel na sila ay magkaroon ng decision, magkaroon ng renewal, no, sa kanilang commitment sa Panginoon. Kaya dito, makita natin yung challenge po ni Joshua again. No? Tingnan po natin. Meron po 3 na puntos na pag-aaralan po natin na makita natin na kinommand ng Diyos po sa bayang Israel. Number 1, sa verse 14, now therefore, fear the Lord. Number 1, na magiging po natin, puntos po natin, fear God. Magkaroon tayo ng takot sa Diyos. So, ano bang ibig sabihin po ng takot sa Diyos? Alam niyo po, pagka sinabing takot, pwedeng maging negative yan, pero merong takot na beneficial. No? Ito yung takot po natin sa Diyos. Sa Bible po, pagka sinasabi po natin takot sa Diyos, no? Hindi po ito yung afraid, terror, no, of something. No? Hindi po yung ganitong takot, no, na binabanggit dyan sa fear God. Ito po ay nangangahulugan na reverence. No? Malaking pagkilala, no, pataas na pagrerespeto at pag-honor, no, sa ating Diyos kung sino siya. Yan po yung sinasabi po ng Bible na fear God. No? Alam natin, deserve po niya na makatanggap ng walang hanggang puri, pagkilala, respeto, no, at pag-ibig. Dahil alam natin, tinubos niya tayo. No? Yan po ang pagkatakot natin sa Panginoon. Tingnan natin yung sa Hebrews chapter 12 para maging mas malinaw sa atin. Meron pong sa Bible na spirit of fear na kailangan nating ma-overcome. No, hindi ito makakatulong sa atin. Pero itong fear of God na pinag-aaralan natin, ito ay pagkakaroon po ng reverence, no? And no, or wonder, no, pagkamangha sa ating Panginoon. Hebrews chapter 12. Buksan po natin Bible na ito para po makita natin. Verse 28. Wherefore, we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. So, meron po sa Bible na tinatawag nating godly fear. No, ito yung pagkilala sa ating Diyos kung sino siya. No, ito yung pagrespeto ng mataas na respeto, no, at pagkamangha sa ating Diyos. Yan po yung tinatawag nating fear God. No? Na kung saan ikaw bilang tao na realize mo kung sino ang Diyos natin, na siya ay dakila, absolute greatness. No? So alam niyo po mga kapatid, kung meron kang takot sa Diyos, nandyan, ina-acknowledge mo siya, na siya ay banal, no? Nandyan po ang pagkilala, highly exalted po natin, and total acknowledgement po natin kung sino po siya. Yan ang tunay na pagkatakot sa Panginoon. Kaya ang pagkatakot, no, sa Panginoon ay nagsisimula diyan ang karunungan, no, kaalaman, no. Kung may takot ka sa Panginoon, meron kang pag-unawa, pagkilala kung sino ang Diyos po natin. Kilala po ba natin ang Diyos po natin? Baka ibang Diyos po ang alam po natin mga kapatid, no, ang Diyos po ng Biblia, siya ay banal, siya ay matuwid, no, siya ay pag-ibig, no. Yan po ang tunay na Diyos po, no. Siya po ay balanse, no, mga kapatid. So understanding, yan po ang tunay na pagkatakot sa Diyos, how much God hates sin. Alam natin, ayaw ng Diyos ang kasalanan, kinamumuyan ng Diyos ang kasalanan. No, kung ikaw ay may takot sa Diyos, naintindihan mo ito, at nandyan yung takot mo din sa judgment ng Diyos. Alam natin hindi tinotolerate ng Diyos ang kasalanan po. No? Katulad po ng isang magulang, di ba? Kapag yung anak natin, nandyan nagkasala, pinapalo po natin, dinidisiplina natin. Ganyan din ang Diyos po natin. No? Kung tayo ay mga anak talaga ng Diyos, kung tayo ay nagkamali, nagkasala, laban sa ating Diyos, nandyan, papaluin po tayo. Okay? Yan ang pagdidisiplina po ng Diyos sa atin. No? Para po tayo turuan, ituwid po yung buhay po natin. No?
Yun po ang nais ng Diyos, no? At the fear of God, no? Ito nga po yung pagsunod natin at pagpapasakop natin sa kanyang sa disiplina, no? At pagkilala at pagsamba sa kanya po. Yan ang tunay na takot po sa Diyos. No? At ang takot sa Panginoon, sabi nga sa Galatians 5:13, alam po natin po yung ating boundary. No? Lagi po nire-remind po tayo ni Pastor na yung freedom na tinanggap po natin mula kay Jesus, hindi yung freedom na gawin natin lahat yung gusto natin. Hindi totoong freedom po yung kapatid. Ang totoong freedom, tinan natin sa Galatians, no? Ito po ay pagre-remind lang din po sa ating mga kapatid. Maraming mga tao na pagka wala silang takot sa Diyos, nandyan, lahat ng gusto nila, ginagawa nila. Wala silang pakialam. Tama? No? So wala silang takot sa Diyos. No? Pero ang tunay na may takot, at makita yan sa Galatians 5:13, for brethren, ye have been called unto liberty. Sino nagbigay ng kalayaan sa atin? John chapter 8, ang Panginoon. Sapagkat siya ang katotohanan at ang sabi ng Biblia, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Si Jesus po. No? Ang magpapalaya sa atin mula sa pagkakaalipin natin sa ating kasalanan. At nandiyan binigyan tayo ng spiritual, true liberty. At sabi dito, ano yung tunay na kalayaan na binigay ng Diyos? Only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love, serve one another. Yan ang tunay na kalayaan, kapatid. Binigyan tayo ng Diyos ng limitasyon. Nandiyan ang Word of God. May mga bagay na huwag nating gagawin. Ayaw ng Diyos na kailangan po natin. Okay, iwasan po. Yan ang tunay na pagkatakot sa Diyos. Alam natin yung limitation natin. Hindi tayo lumalagpas sa mga bagay na ayaw po ng Diyos. And then sa Proverbs 8:13, mababasa rin po natin kung ano ba yung takot sa Diyos. Para maging malinaw po ito sa ating mga kapatid. Ang takot sa Diyos, hindi yung kay respeto lang po, kundi sa Proverbs 8:13, tingnan po natin. The fear of the Lord is to what? Hate evil. Pagka talagang takot ka sa Diyos, nandiyan. Lalayo ka, iiwas ka sa mga bagay na masama. Tulad po na nabanggit dito, yung kayabangan, arrogancy, and the evil way, yung buhay ng kasamaan, and the forward mouth do I hate. Kung meron kang takot sa Panginoon, kung ano yung mga bagay na kinamumuhian ng Diyos, ikaw din bilang isang Kristiyano, bilang isang lingkod, bilang isang naniniwala, yan po rin po yung mga bagay na ayaw mo. Ganyan din po ba yung ating pong attitude sa kasalanan? Kinamumuhian po ba natin yung kasalanan? Tulad ng Diyos, na ayaw niya ang kasalanan. At kung tunay na ayaw natin ang kasalanan, nandiyan, hihiwalay tayo. Iiwas po tayo. Kung meron mga appearance of evil na nakikita natin sa isang tao, tandaan niyo po mga kapatid, hindi porket na maraming gumagawa dito, tama yun. Nabanggit ko nga po sa inyo, yung normal ngayon dito, sa mundong ito, yung kasalanan. Weird ka pagka namumuhay kang matuwid. Weird ka pagka namumuhay kang banal. Pinagtatawanan ka ng mga tao. Tama po ba? Pagka makita ka nila, nagdadala ng Bible, nagtuturo ng Bible, pinagtatawanan ka nila. Weird yan para sa kanila. Ang normal sa kanila, yung meron kang kalipin. Normal sa kanila yung magmura. Normal sa kanila. Yun po yung normal sa tao. Okay? Okay lang yan, mga ganon. Pero laging paalala sa atin ng Biblia, mga kapatid, na kailangan ang standard and authority natin yung salita ng Diyos. Kung sinabi ng Diyos na bawal, dapat bawal. Amen? Kung sinabi ng Diyos na wag nating gagawin, dapat wag nating gagawin. Yun po ang tunay ng pagkatakot sa Diyos. Kung wala kang takot sa Diyos, gagawin mo yung mga bagay na yun. Wala kang takot sa judgment ng Diyos. Alam natin, ang Diyos hindi nagbibiro. Tama? God is not mocked, sabi sa Galatians chapter 5, chapter 6. So, totoo po ang salita ng Diyos. Wag po nating biruin. Totoo ang hatol ng Diyos. Wag po natin pong maliitin, mga kapatid. Kaya po, yan ang tunay na takot sa Diyos. Turning away from what is wrong. Yung alam natin masama, alam natin mali,
No, yan po ay paglayo, pag-iwas, and living righteously. Namumuhay tayo ng matuwid. No, alam niyo po mga kapatid, pagka tayo po ay may takot sa Diyos, sa Psalms 128 verse 1, no, yan no lang po natin. No, ito po yung nawala po no sa bayang Israel. No, kaya nandiyan po yung kanilang pagsuway. Nandiyan po ang pagiging rebelde po nila. Nawala po yung takot nila sa Diyos. No, at ito nire-remind sila ni Joshua. No, at alam niyo po mga kapatid, sa Psalms 128 verse 1, Blessed is everyone, ano po sabi dyan? That feareth the Lord. Amen? Ang taong may takot sa Diyos ay pinagpapala. Okay? At sabi dyan, that walketh, yung mga lumalakad po sa daan ng Panginoon. Pinagpapala sila ng Diyos. Okay? Pagka ikaw ay walang takot sa Diyos, nandyan, lumalakad ka ayon sa kagustuhan mo, no? Nandyan po ang pagpapalo, nandyan po ang parusa, no? No, katulad po sa bayang Israel, no, may condition yung pangako ng Diyos sa kanila, no? Kung ikaw ay susunod, matatanggap mo, mararanasan mo yung pangako ng Diyos, no? Pero kung ikaw ay susuway, no, hindi pagpapala ang darating sa iyo kundi sumpa. No? So sana po sa atin, no, kung maranasan natin yung mga ganitong bagay, susiyatin natin yung sarili natin. Okay? Ang Panginoon nag-intervention sa buhay natin, ang pinapalo tayo, pinaparusahan tayo to remind us na kailangan natin ayusin yung buhay natin. Na kailangan natin bumalik sa Panginoon. Minsan, no, sa atin nakalimutan po natin ang Panginoon sa buhay natin. No, lalo na nung dumating po yung kasaganahan sa buhay natin. Yan po yung danger time na maraming mga Kristiyano nakakalimutan. No, pagka nakatanggap sila ng blessing, no? So dapat ang blessing yan ay ine-enjoy at ina-acknowledge po natin yung giver po natin. Then sabi nga no, sa Psalms chapter 2 verse 11, napakahalaga po ng takot sa Panginoon. No? Sabi nga ni dito sa Psalms chapter 2 verse 11, serve the Lord with fear and rejoicing with trembling. Na-experience po ba natin ito mga kapatid? No? Sa paglilingkod natin sa Diyos, may takot po ba tayo? Nandiyan po yung trembling. No? No, alam natin, no? Pagka tayo po ay isang Kristiyano, nais ng Diyos na i-present natin yung sarili natin na maayos. No? No, nakakalungkot, no? Pagka ang iba, pagka sila ay nagsasamba, parang wala lang. Di nila nakikita yung kabanalan ng bahay ng Panginoon. Okay? Pumapasok sila sa simbahan, okay? Na parang walang pinagkaiba, okay? Sa isang ordinaryong bahay, no? Okay, na nakakalungkot, hindi nila makita po yung kabanalan po. Kaya po nandiyan, no? Hindi nalulugod ang Panginoon. Kaya mga kapatid, kung tunay na may takot tayo sa Panginoon, nandiyan ipipresent natin yung sarili natin, okay, na holy and acceptable, no, sa ating Panginoon. Then secondly, no, tunay na hindi mo mapaglilingkuran ng tapat ang Diyos kung wala kang takot. Kaya napakahalaga, no, tayo po ay magkaroon ng takot sa Kanya. Pangalawa, na makita natin sa Joshua 24, balikan po natin yung ating text. Hindi lamang po, sabi ni Joshua, na magkaroon tayo ng takot sa Panginoon. Now, naintindihan natin ang tunay na takot sa Panginoon. Another na gusto ng Panginoon sa kanila, Joshua 24. Verse 14, Now therefore, fear the Lord, and serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your father served at the other side of the flood in Egypt. So number 2, na gusto ko makita ninyo, bilang isang mga Kristiyano, we need to forsake our idols or put away, no, our other gods or idols. No, so pagka sinabi nating idolatry, isa yan sa malaking kasalanan po ng bayang Israel, alam po natin kapatid. No, na sila ay sumasamba ng mga iba't ibang Diyos-Diyosan, no, imahe, no, na kinikilala din nila, no? At alam natin ang Diyos natin ayaw niya po yan. Isa yan sa utos ng Diyos, no? Sa 10 Commandments po na wala tayong ibang sasambahin kundi siya lamang po. No, napakalinaw po yan ng utos ng Diyos. Pero ang mga bayang Israel, alam natin, nandiyan, napakasuwail po nila.
No? Alam na nila, bawal ito, masama ito, ayaw ng Diyos. Pero ginagawa pa rin nila. Yan ang mga tao ngayon. O anong bawal, yun ang ginagawa eh. Di ba? Mapapansin niyo po yan, sa labas lang. Nakalagay, bawal magtapon ng basura. Ang daming basura doon. Bawal manigarilyo dito. Ay, may mananinigarilyo dito. Ganyan po kapasaway. Diyan po ang nature ng tao. Napakasama. Tama? No? Ang gusto ng tao, yung kasamaan, ang kasalanan. Ayaw nila ang liwanag, ayaw nila yung katotohanan. No? Kaya po ito pong bayang Israel, no, ni-remind po sila ni Joshua sa isang bagay na ayaw ng Diyos, no? Na kailangan nilang alisin, iwanan, no, yung mga bagay na ito, no, yung mga idols. So pag mga kapatid, pagka sinabi nating idols sa Bible, hindi lang po ito tumutukoy sa mga imahe, no, na pagsamba sa mga imahe nagawa po ng kamay ng tao. No, nagaling sa kahoy, hindi po ito lamang, no? Ang pagsamba sa idols, no? Ito yung mga bagay, anything that replaces, no, sa ating Panginoon. Yung mga bagay na pinagpapalit natin sa Diyos. Yung mga bagay, no, sa buhay po natin na nauuna kaysa sa Diyos. Ito yung mga bagay na kailangan nating alisin. No? Bilang isang Kristiyano, no, ito yung mga bagay na mas higit nating pinapahalagaan kumpara sa Diyos. Ito yung mga idols po natin. No? Ito yung mga bagay, no, na mas inuuna po natin, mga kapatid. At mas nakatuon po yung puso natin sa mga bagay na ito. No? At alam natin, ng Diyos ayaw niya po ito. No? Tingnan natin sa Colossians 3:5. Pagpaumanhin po ninyo, no? Inuubo po tayo. Sa Colossians 3:5 po. Makita po natin dito, mga kapatid. Mortify, therefore, your members which are upon the earth. No? Ibig sabihin ng mortify, patayin natin. We need to die, no, sa mga bagay na ito, sa mga kasalanan na ito. Ano dyan? Fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is what? Idolatry. So, yan po yung mga idolatry. Okay? Hindi yung mga imahe lang. Ito yung mga kasalanan na ito. Lalo na yung covetousness. Diba? Yung pagkakaroon ng strong desire, greediness sa mga bagay na wala ka. May nakita ka, sa kasama mo, may iPhone 17 Pro Max. Siyempre, nainggit ka. Ngayon, gagawa ka ng paraan, no? Para makabili ka, makakuha kang ganyan. Alam mo yung covetousness, maglilid yan sa tao para gumawa ng mga aksyon o maging behavior na hindi tama. Diyan natuto ang tao. No? Dahil sa kanilang imbot, tinan nyo si Cain, ano nangyari? Pinatay niya yung kanyang kapatid. Dahil sa imbot, no, ni Akan, no, kinuha yung mga bagay, nagnakaw po siya. Diyan nagsisimula, sa inggit, sa envy, sa pag-iimbot, no, paghahangad ng mga bagay na wala ka. Sana kapatid, sa atin matutunan natin yung maging mapagpasalamat tayo. Magkaroon tayo ng contentment. Pagka may mga ganyan kang bagay, no, maiiwasan mo mag-imbot. Maiiwasan mo magkaroon ng hiinggit, no, sa ibang tao. No? So, yun po yung kailangan po natin ayusin, mga kapatid. No, ito yung mga bagay, no, na minsan, higit natin napapahalagaan kaysa sa Diyos. Trabaho natin. Bakit nagtatrabaho ang tao? No, para, siyempre, ma-provide yung pangangailangan nila. No, pero, merong other reason. Siyempre, ayaw nila na sila po ay mapahiya, makita ng ibang tao na ganito sila. So, naghahanap sila ng self-esteem. Di ba? No? At kaya nandyan, nagsisikap sila ng promotion, nagsisikap sila ng umasenso. No? Ayan, dahil po para meron silang malaki, no, sa ibang tao. No? Na yan po, ang focus po, actually, alam niyo po, mga kapatid, sa isang linggo, ilang oras ginugugol ng tao kada linggo sa trabaho. 60 and 80 hours. A week. Ini-spend niya sa trabaho lang po. No? At siyempre, no, ang gusto niya, magkaroon ng promotion, umasenso,
Ayan. Pero alam niyo po, isa rin itong bagay na ginagamit ni Satan to deceive us. Para dayain tayo. Para linlangin tayo, para ilayo tayo, i-distract tayo. No? Yan po ang ginagamit po ni Satan. No, yung trabaho po natin. No, minsan, iniisip po natin, ginagawa natin to para sa mga anak natin, di ba? Nagtatrabaho tayo para ibigay ang magandang kinabukasan sa mga anak natin. Pero minsan, kamangmangan po ito na sinasabi lang natin yon, pero ang totoo talaga, para sa sarili mo yan. Nagtatrabaho ka para makilala ka, para sumikat ka, no? Para makatanggap ka ng papuri sa ibang tao sa mata ng mundo. No, alam natin mga kapatid, si Solomon, alam natin siya na po yung isa sa mga pinakamayaman na hari, pinakamarunong na tao sa buong mundo. Pero anong sabi niya? Sa mga bagay na ito, lahat ay walang kabuluhan. Sinabi na niya eh. Tapos ikaw, no, pipilitin mo pa. No? Na ganito, dapat ang buhay, puro trabaho. Pero alam natin ang katotohanan, yung mga bagay na ito, panandalian lang. Yung mga bagay na pinaghihirapan natin dito sa mundo, lahat yan iiwan natin dito. Wala kang madadala, kapatid. Yan ang sinabi ni Solomon. Yung mga bagay under, no, sa ilalim po ng araw, ay walang kabuluhan. Yes, nagbibigay yan ng temporary happiness, pero walang eternal value. Wala tayong madadala. Kaya mga kapatid, isa itong reminder na huwag nating kalimutan ng Panginoon, na unahin siya, no? Higit natin siyang piliin kaysa sa mga bagay na meron tayo, trabaho natin, pag-aaral natin. Sana hindi maging hadlang yung mga yan, no, sa paglilingkod natin sa Diyos. Hindi masama magtrabaho, kailangan natin yan. No? Pero sana huwag natin pong kalimutan ng Panginoon, na unahin siya. No? Yan po, pagka pinabayaan natin ang Panginoon, pinili natin magtrabaho, pinili natin mag-aral, pinili natin yung mga bagay na ito, at pinabayaan ng Panginoon, yan po ang nagiging idols po natin. No? Kasi mas pinibigyan natin ng importansya. Alam niyo po, isa sa mga idols po ng tao ngayon, okay? Hindi yung mga bagay lang, hindi yung pera lang, hindi yung kayabangan, kundi yung sarili nila. Sarili po nila. Okay? Kung ang tao, magsisimba lang siya kung kailan niya gusto, ang Diyos niya, hindi ang Diyos ng Bible. Kasi malinaw sa Biblia, na inutusan tayo ng Diyos, na huwag kalimutan ang pagtitipon. Yan ang sinabi ng Diyos natin. Kung sinasabi mo na magsisimba ka, kailan mo gusto lang, ang Diyos mo yung sarili mo. It's not the God of the Bible. Kasi very clear ang salita ng Diyos. No, ang Diyos po natin, no, nagbigay po siya ng standard. No? Kung siya po yung kinikilala natin, nandyan sa dapat ang sinusunod po natin. Alam niyo mga kapatid, you cannot have both God and the world. Hindi pwedeng mangyari yan. No neutrality sa Bible po. You cannot serve God, serve two masters. Either na ang Diyos ang inuuna mo, ang Diyos ang pinaglilingkuran mo, o ibang Diyos. Ganun lang po yun. Kung nandito ka ngayon, blessing, amen. Praise the Lord. Dahil inuuna mo, mas mahalaga ang Diyos sa'yo. Praise the Lord. No? Either na ang Diyos, no, ang mahal mo, o yung mundong ito. Yan po ang paalala po sa atin. No? At ang Diyos po, alam natin, siya po, God alone, no? Siya lang po yung worthy na magpaglingkuran. Kaya alam niyo po ang Panginoon, di ba? Nandyan po, God is jealous, no? No? Ito po ay dahil, no, makatwiran po ang Panginoon dahil alam natin, pagmamay-ari tayo ng Diyos. Binili tayo ng Diyos sa kanyang dugo. Tandaan po natin mga kapatid, pagmamay-ari tayo ng Diyos. No? Kaya yung parangal, yung pagsamba, nararapat lang sa kanya ibigay. Pero nakakalungkot, tayong mga tao, kinikredit natin. Kinukuha natin yung glory na dapat para sa Panginoon. Kaya ang sarili natin mismo nagiging idols. Ang nagiging Diyos, Diyosan. Ang idolatry is a matter of the heart. Kung meron ka ganitong buhay, may problem yung heart mo, kapatid. That's the main problem po ng mga Israel. Yung puso po nila hindi tama sa Diyos. Wala silang right relationship, no? Right heart attitude, no, sa Panginoon. Kaya nandyan,
Nagre-reflect sa kanila yung pride, nagre-reflect sa kanila yung pagiging makasarili, nakikita sa kanila yung greediness, no? And then, rebellion po. Kaya po mga kapatid, isa po itong paalala sa ating mga kapatid ng Diyos na talikuran po natin. Alisin natin yung mga bagay na naglalayo sa atin sa Diyos. May mga bagay na naging hadlang, may mga bagay na nagpapalayo sa atin. No, ito yung mga Diyos-Diyosan natin na kailangan po natin talikuran. Put away, alisin natin. Yan po yung meaning ng separation. Set apart. We need to separate ourselves from this thing. And tayo po ay lalapit, no? At tinawag ng Diyos, no, na maglingkod po sa Kanya. Ganun po ang totoong separation. Okay? Paglayo, pag-iwas sa mga bagay na alam natin kasalanan at pagsamba, pagkilala po natin sa Diyos. So alam natin dito sa Joshua 24, binanggit din ng Diyos na ang kasalanan ay merong pong consequences. Seryoso po ang Diyos. Tingnan natin, Joshua 24. Na remind lang po natin ng bawat isa. Ano sabi po ni Joshua? Verse 19. And Joshua said unto the people, you cannot serve the Lord God, for He is an holy God. Banal ang Diyos po na sinasamba po natin, kapatid. Kaya, banal din po dapat ang pamumuhay natin. He is a jealous God. He will not forgive your transgression nor your sins. No? Particular yung idolatry. No? If you forsake the Lord, kung pagkakalimutan natin, dapat ang kalimutan natin ang idolatry. Pero kung ang Panginoon ang pinabayaan mo, kinalimutan mo, ito yung warning ng Diyos. Then He will turn and do you hurt and consume you after He had done you good. Napakabuti ng Diyos. Napakaraming ginawa ng kabutihan ng Diyos sa buhay natin. At tayo, madalas, kinakalimutan natin, iniiwanan natin ang Diyos. Ang Diyos lagi isang, yung pong huli, no? Ang laging tira-tira lang, leftover lang ang nabibigay natin sa Diyos. Nakakalungkot. Kaya ano yung warning ng Diyos sa mga taong nakalimot sa Kanya, nandyan po yung pagpapalo. No? Nandyan yung protection ng Diyos, aalisin sa'yo. Kaya nga, turning from God, ang pagtalikod sa Diyos, magdadala yan ng disaster sa buhay natin. Talaga masisira, mawawasak ang buhay po natin. That's the danger, no, of turning away sa ating Diyos. O yung forsaking natin sa Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag nating hintayin na dumating yung mga bagay nito bago tayo maka-realize. Ngayon pa lang, ang decision, no, alisin natin. Remove, put away yung mga bagay na ayaw po ng Diyos. Yung mga bagay po na Diyos-Diyosan sa buhay po natin na higit natin pinahahalagaan kaysa sa Kanya. Alam niyo po ngayon, sa mga young people, no, isa sa mga modern na idols po nila, cellphone. Diba? Diyan halos nakatutok yung mata, yung oras, kahit madaling araw, nagsa-cellphone. No? Pagdating sa Sunday, pagod, inaantok, natutulog. No? Nakakalungkot. Yan ba ang pagsamba sa Diyos? Nakakalungkot. Pag usaping sa Diyos, laging walang oras. Lagi may dahilan. Okay, so ganito, may trabaho, may kailangan gawin. Laging sinasabi, someday, saka na lang. Di mo alam yung araw, kapatid. Huwag ka magmayabang. Do not boast yourself. Tomorrow, di mo ating alam, kapatid. Kaya dapat habang ikaw ay binibigyan ng pagkakataon ng Diyos, ngayon na, no? Na tayo po ay piliin siya, paglingkuran po siya. No, hindi yung sa panahon na tayo mahina na. Sabi nga ng Panginoon, remember now thy Creator in the days of thy youth. No? Kaya po, yan po ay reminder po sa ating mga kapatid. Habang may lakas tayo, habang may buhay tayo, maglingkod na tayo sa Diyos. Ibigay natin sa Diyos sapagkat yan ay deserve niya. He is worthy, no, to accept yung worship po natin. Alam natin kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin.
anong ginawa niya sa buhay po natin. Kaya do not forget, mga kapatid. Now, when we follow Christ, pagka tayo sumunod sa Diyos, we need to deny ourselves. We need to die sa mga bagay na alam natin, no? Na ikakalayo natin sa Diyos. We need to die. Kailangan natin mamatay. Katulad po ni Apostol Pablo sa Galatians 2:20, diba? Ang buhay niya ngayon ay na kay Kristo. No? Hindi niya nabubuhay sa ganang sa sarili niya. No, yan ang tunay na disipulo ng Panginoon. Nandyan, i-deny niya ang kanyang sarili. No? At susunod po sa ating Panginoon. When we love the Lord, alam niyo mga kapatid, the problem nga is heart. Bakit hindi ka nakakapagsimba? Bakit hindi mo nagagawin mga bagay na ito? Because you have problem, your heart. Pero kung alam natin kapatid, aayusin mo lang yung pag-ibig mo sa Diyos, hindi magiging mahirap ito. Hindi magiging burden yung salita ng Diyos kung mahal mo siya. The problem is, kaya hindi mo nagagawa ito, mahirap ito sa iyo because mayroong problem sa pagmamahal mo sa Kanya. Pwedeng sabihin natin mahal mo siya, pero napakaliit lang yung pagmamahal mo sa Kanya. Pero kung mahal na mahal mo ang Diyos, mga kapatid, itong mga utos na ito, blessing para sa iyo. Alam niyo po yon? Hindi maging pabigat. Kasi alam mo, ito ang plano ng Diyos. Diba? Sabi sa Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law shall not depart of thy mouth. Ito yung plano ng Diyos sa atin. Gusto ng Diyos pagpalain ka. Gusto ng Diyos na maranasan mo yung abundance na buhay. No, yung plano ng Diyos, pero kailangan nandyan ka sa salita niya. Yan ang magiging guide mo, magiging compass, no, and manual sa buhay natin. At yan ang maglilid po sa atin into the right path. Kaya mahirap kung di tayo nagbabasa ng Bible. Kaya maraming mga ibang Kristiyano, no, naliligaw, napapahamak, no, dahil wala silang alam sa salita ng Diyos. At dahil hindi nila binabasa po yung salita ng Diyos. Kaya ayusin lang po natin mga kapatid yung pag-ibig natin sa Diyos. Amen? So when we love the Lord and others with everything that is in us, there will be no room in our heart for idolatry. No? Kung ang Diyos nasa buhay natin, mahalaga ang Diyos sa buhay natin, mahal natin ang Diyos sa buhay natin, walang room for idolatry. And then bilang isang Kristiyano, we need to recognize eternal value than dun sa mga worldly na bagay na may bibigay ng mundo. Alam natin, sa mundong ito, punong-puno ng trouble at walang kapayapaan. Yan po ang mundo. Sinabi na ng Panginoon Jesus yan. Sana maniwala po tayo. Walang kapayapaan sa mundong ito. Tingnan yung mga mayayaman. Diba? Wala silang peace of mind. Nandyan po ang kaguluhan sa kanilang buhay. Nandyan po yung wickedness. Kaya maraming mga tao napapahamak eh. For the love of money is the root of all evil. Hindi masama ang pera. Pero ang pag-ibig sa pera o pagpapahalaga natin higit sa pera kaysa sa Diyos, yan ang masama. Gusto ng Diyos pagpalain ka, pero ayaw ng Diyos, nakalimutan mo siya. At unahin mo yung mga bagay na yan. Sa Kanya ka umasa. Sa Kanya ka mag-depend. Alam niyo po, ang bayang Israel, nilagay sila ng Diyos an wilderness. Itong wilderness na ito, wala kang makikita dyan na pagkain, tubig. Bakit? Pinadanas ng Diyos yan. Kasi gusto sila ng turuan ng Diyos na mag-rely lang sa Kanya. At gusto na makita ng mga bayang Israel na ito na ang Diyos lang po ang mag-provider nila, ang kanilang magbibigay ng mga pangangailangan po nila. Sana ganyan din po sa atin mga kapatid. Huwag tayo mag-rely sa pera. Huwag tayo mag-rely sa trabaho natin. Mag-rely tayo sa Panginoon. Yan po ang gusto ng Diyos. Mag-depend tayo sa Kanya, mga kapatid. Magtiwala tayo sa Kanya. Trust in the Lord with all thine heart and lean not with thy own understanding. In all thy ways, acknowledge Him and He shall direct our path. Ililid ka ng Diyos. Magtiwala ka sa Panginoon. Tulad ni Abraham, hindi niya alam pupuntahan niya, pero nandiyan, nagtiwala sa Diyos. Ganyan po ang faith natin sa Panginoon. Recognize eternal value. Higit natin pahalagaan yung mga bagay na eternal. Yung mga bagay na makalangit, tulad po ng kaluluwa.
Yan ang bagay na dito may kagalakan, sa langit may kagalakan. Pag uwi natin sa langit may kagalakan. Alam niyo po ba yon? Kaluluwa. Yan ang i-focus natin, kapatid. No? Yan tayo tinawag ng Diyos. Mag-akay ng kaluluwa. No? Nawa ito rin po ang maging puso po natin. Mahal ng Diyos ang kaluluwa, nawa sa atin din, mga kapatid. Then number 3, Joshua chapter 24. Number 3 na tingnan po natin. Verse 14, Now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth. Put away the gods which your father served on the other side, the flood, and in Egypt. Ano sabi dyan? Serve ye the Lord. Number 3 natin, faithfully serve the Lord with sincerity. Amen? Fear God, forsake idols, and number 3, faithfully serve the Lord. Maging tapat tayo sa pagsamba natin with sincerity. No? Dito tayo tinawag ng Diyos. We are saved to serve. Niligtas ka ng Diyos para magsamba, maglingkod sa Kanya. Pagka sinabi po nating serve, to fulfill yung ating role bilang isang alipin. Remember, mga kapatid, you are the servant of the Lord. At ikaw na servant ng Diyos, ang will mo nasa master. Ang inaasahan sa iyo ng Diyos, submission. Na maraming Kristiyano nakakalimutan po itong titulo na ito. Ye are the servant of the Lord. Okay? Bilang isang servant ng Panginoon, tayo po'y pagmamay-ari ng Diyos at kailangan nating mamuhay ayon sa kanyang kagustuhan. Amen? 1 Corinthians chapter 6, verse 19-20. Di na po natin bubuksan, pero yun po yung gusto ng Diyos. To serve the Lord, to serve the Lord is to work for Him. No, ang tayo po lahat manggagawa po ng Diyos. No, hindi lang po si pastor, hindi lang po yung mga leaders po dito. Lahat tayo na tinawag ng Diyos, niligtas ng Diyos, tayo lahat manggagawa ng Diyos. At bilang isang manggagawa ng Diyos, kailangan natin magtrabaho para sa Kanya. We need to work for Him. Yan ang tunay na servant ng Diyos. No? And live for Him at mamuhay sa Kanya. No? Bilang isang Kristiyano, we are to do yung mga bagay na pinapagawa, inihingi ng Diyos sa atin. Ito po, si Joshua, simply, tinatawag niya po yung mga taong ito, mga bayang Israel, na hanapin nila ang Panginoon. No? Unahin nila ang Panginoon at sumunod sila sa Panginoon. Yan po ang pagiging servant. Ang pagiging servant, ang pagsuserve sa Diyos, ginagawa mo yung mga bagay na nakalulugod sa Kanya. Iniisip natin yung mga bagay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. Ganyan po ba tayo mag-isip, kapatid? Bago tayo gumawa ng pagpapasya, pagpili, iniisip po ba natin ano yung mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya? Tanungin po natin yung sarili po natin. Ito bang bagay na ito makakaluwalhati sa Diyos? Kung magpo-post ba ako ng ganito, malulugod ba ang Diyos? Kung sasabihin ko ba ito sa kapatid ko, malulugod ba ang Diyos? Always, isipin natin ano yung mga bagay na kalugod-lugod bago natin gawin. Yan po ang totoong servant ng Panginoon. Iniisip at ginagawa yung mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya. At ang Diyos, tinawag tayo na maglingkod. At hindi lang maglingkod na may katapatan. Amen? Maglingkod na merong totoong puso. Yan po ang ating Song of the Month. Wholehearted, true-hearted. Nabanggit yung word na sincerity dito sa Joshua 24. Pagka sinabi natin sincerity, ibig sabihin yan, wholehearted. Buong-buo. Hindi ka napilitan. No? Bakit ka nandito ngayon? Hindi ka napilitan. Nandito ka ngayon kasi pinasya mo sa puso mo na maglingkod, magsamba at mahal mo ang Diyos. Ang totoong pagsasamba, ito ay may integrity and truthfully. No? Without hypocrisy. No? Hindi ka nandito, nagpapanggap lang. Hindi ka nandito, pakitang tao lang. Not for the show, not for the people. O people, yung papuri ng tao, not from the heart. Ayaw ng ganyan na pagsamba ng Diyos. No? Gusto ng Diyos, magsamba tayo with sincerity and truth.
God wants us to dedicate po natin sarili natin wholeheartedly. Amen? Diyan nalulugod ang Panginoon. Pagka sumasamba tayo ng buong puso natin, alam niyo mga kapatid, pagka hindi po totoo ang pagsamba mo, paglilingkod mo sa Diyos, hindi magtatagal yan. Hindi magtatagal yan. Ilang weeks, ilang months, nandito ka. Pero pagka mali ang puso mo, mali ang motibo mo, hindi ka magtatagal. Pagka dumating ang problema, nagkaroon ka ng na-discourage ka lang, na-open ka lang, wala na. Hindi na ako magsisimba dyan. Nakaka-discourage. Mali ang puso mo, kapatid. Kung totoo ang puso mo, nandito ka para sa Diyos. Isa ang dahilan, bakit ka nandito ngayon? Hindi po sa tao, no? Kundi sa Kanya lamang po. And you have to make choice, mga kapatid. Pumili tayo. At yung choice na pinili natin, maglingkod sa Diyos, tayuan natin. Manatili tayo. Mag-i-stick po tayo doon. And never stop following the Lord. Huwag kang titigil. Ang pagsunod sa Kanya, hindi lang iisahang pag-desisyon yan. Yan po, daily, na tinawag tayo ng Diyos, na araw-araw, piliin natin sa araw-araw, unahin natin siya. Araw-araw, sumunod tayo sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, bakit sa iba mahirap? Kasi hindi nila lubos maintindihan, no, ang Diyos po na sinasamba nila. No, kung na-realize lang po natin na ang Diyos deserving siya sa pagsamba, magiging madali po ito sa atin. Deserving ang Diyos sa ginawa po sa pagsamba, no? Kasi alam natin, ang dami pong ginawa ng Diyos para sa atin. Di magiging mahirap na intindihin po natin at gawin po. Magiging natural po sa isang Kristiyano pagka naintindihan niya kung sino ang Diyos. Pagka naintindihan niya kung sino ang Diyos na sinasamba niya. Serving God, alam natin, ito ay pagpili natin. Hindi tayo pinipili ng Diyos. Gusto ng Diyos, mayroon tayong willingness. At ito rin po ay challenge po. Hindi madali. Walang Kristiyano na buhay ang madali. Maraming pagdadaanan, maraming problema, maraming pagsubok. No? Kaya po kailangan po ng katatagan. No? And kailangan rin ng commitment. Sana ang pagsaserve natin sa Diyos hindi nakadepende sa mood. No? Pagka ngayon, okay ka, no? Magsisimba ka. Pagka hindi ka okay, hindi ako magsisimba. No? Kailangan, whatever happens, kahit anuman dumating sa buhay natin, whether it good times or bad time, always serve the Lord. We continue to serve Him, mga kapatid. Walang bagay na pwede maging hadlang sa paglilingkod natin. Kung mahal natin ang Diyos, gagawin po natin yung mga kapatid. Dan lang po babalik. Kaya hindi mo nagagawa yan, kaya mahirap ito sa'yo kasi hindi mo talaga lubos mahal ang Diyos. Tingnan mo pagka nagmahal ka, di ba? So pagka nanliligaw ka, no? Kaya may boyfriend, girlfriend, di ba lahat gagawin mo? No? Kasi mahal mo yung tao eh. Magsasakripisyo ka. Do you really love God? Mahal ba natin talaga ang Diyos? If you really love Him, mag-sacrifice ka. Patunayan mo, kapatid, because love is not a word, it's not a feeling, it is an action word. Pinapakita yan, kapatid. Kung mahal mo ang Diyos, if you love me, keep my commandments. Kung di mo sa mahal, hindi mo talagang gagawin yun. Magre-reklamo ka pa. Keso ang daming mga bawal. Keso ang daming mga ayaw. Magre-reklamo ka talaga. Pero kung mahal mo ang Diyos, gagawin mo yan. Kaya serving God is not something to be taken lightly. Hindi biro. Hindi po biro. Hindi madali. Pero alam niyo po, kapatid, the greatest joy na mararanasan natin, makikita yan sa pagsamba at paglilingkod sa Kanya. Blessing po. And great joy, no, yung may experience natin. Kung babalikan niyo po, nung napag-aralan natin to, lahat ng mga lumapit, nakakilala, nakarinig, naka-encounter sa ating Diyos at sumamba sa ating Diyos. Mary, Joseph, mga shepherd, wise men, babasahin niyo po yan. O observe niyo po. They have same experience. Nung nakilala nila ang Diyos sa buhay nila, ano na experience nila? Great joy. How about you?
Kung talaga nakilala mo ang Diyos, na-experience mo ba yung tunay na kagalakan? Masaya ka ba na naglilingkod ka sa Diyos? Amen? Masaya ka ba na nandito ngayon, hindi ka nagsisisi? Ba't pa naman ako pumunta dyan? Nasermonan lang ako tuloy. Na-discourage lang ako tuloy. Hindi po nawa ganun po. Lahat ng mga kumilala sa Diyos, sumamba sa Diyos, they have one experience. They have same great joy na naranasan. Yan ang tunay na mararanasan ng mga tunay na naglilingkod sa Diyos. Great joy. No? At yan po ang tagumpay natin, yan ang ating pong kasiyahan. Hindi makikita yan sa pera, hindi makita yan sa tagumpay, comfort. Makikita ang tunay na kagalakan natin sa ating paglilingkod sa Diyos. And then, huwag nating kalimutan mga kapatid, magtatapos na tayo. Serve God thankfully. Maglingkod tayo na may pasasalamat. No, nawa pagka tayo pinagpala ng Diyos, ni-raise tayo ng Diyos, nilift tayo ng Diyos, hindi po pride, kundi praises sa Kanya po ang makita sa atin. Amen? Hindi kahambugan, no? Kundi pagpupuri sa Kanya. No, yun po nawa sa ating mga kapatid. Always acknowledge, no? Yung mga bagay na meron tayo ngayon ay galing sa Diyos. No? Huwag tayong, kasi isa yan sa danger, yung pride, like ni Lucifer. Diba? Diyan po siya nahulog. No? Yung kasalanan po, no? Sa pagmamalaki niya sa sarili po niya. Then serve God totally. No? Ibigay na natin ang buo. No? Naglingkod na tayo, ayusin po natin. We should follow Him accordingly. No, you cannot truly serve God. No? Pagkat ikaw, meron kang kasalanan na hinohold sa buhay mo, ayaw mong i-repent, talaga magiging mabigat. Magiging pasanin po yan. Hindi ka makapaglingkod ng maluwag at maayos sa Diyos kung may kasalanan sa buhay po natin. We need to repent sa mga bagay na yan, na kasalanan, na alam natin, sin, always, ang result niyan is destruction. Didestroy niya yung buhay niyo mga kapatid. Tandaan niyo po, alalahanin niyo po yung mga kapatid, ang kasalanan, yes, merong temporary happiness, pero hindi yan magtatagal. Unti-unti, nandyan ang diablo, niwawasak, nasisira po yung buhay natin. Be careful mga kapatid. Huwag nating hayaan ang kasalanan mag-control sa buhay natin. We need to overcome. No? We need to repent yung mga kasalanan na yan para makapaglingkod tayo ng tapat, para makapaglingkod tayo ng totoo, no? At buo sa ating Diyos. Kung wala tayong... Kasi ang hirap pagka may bit-bit, di ba? Pagka dumadami yung bit-bit nating kasalanan, magiging mabigat. Kaya marami mga Kristiyano ang laging down. Laging failure. Kasi nandyan yung kasalanan nila, hino-hold nila. Parang ito. Ito, hawakan ko ngayon, magaan lang. Pero tinan nyo po, hanggang mamaya, hanggang buong araw hawakan ko ito, ano mangyayari? Masakit. Manhid na yung kamay mo. Mabigat na. Yun ito. Bitawan mo kapatid. Para makapaglingkod ka ng buo sa Diyos. Para makapaglingkod ka ng maayos sa Diyos. Ganyan din po ang gusto ng Diyos sa atin. Kailangan din po natin, no, yung kasalanan po natin, no, ay talikuran po natin at pagsisihan natin. And then, lastly, serve God together. Tulad po ni Joshua. Anong sabi niya? Ano yung nag-decision niya? Sa verse 15, but as for me and my house, together with his family, we will serve the Lord. Napakasaya makita na buong pamilya nandito sama-sama naglilingkod sa Panginoon. Amen? Sana isa yan sa maging prayer natin, pagsumikapan natin. No? Ako po, bagamat kami, hiwa-hiwalay po kami, no? Pero nandyan, pare-pareho naman po na kami ay sumasamba. No? At yung nanay ko po, no? Yan, nasa sila, Arayat, yung ate ko, nasa Santa Lucia, pare-pareho naman po. No? Yan po ang kasiyahan po, katuwaan, na makita po, hindi lang yung pamilya mo, maging yung mga kaibigan mo, kapatid. Maging yung mga kaklase mo, mga kasama mo sa trabaho, invite them, encourage them. No? Kung sila man po ay mag-reject, okay lang. Ako po, meron po akong katrabaho sa Arayat, sa nakatira, Buen Suceso.
Alam ko malapit lang sa doon. In-invite ko siya. Ma'am, mag-attend po kayo. No? Dito po, meron po kami simbahan sa sa Riot po. So, nag-like lang, nag-love lang. No? Alis, no? Nandiyan, ginawa natin part natin, no? Na to invite them. No? Sana ganyan. Huwag natin dalhin yung mga kaibigan natin sa mga party, sa mga dalhin natin sila sa bahay ng Panginoon. Kung mahal natin kaibigan natin kapatid, dalhin nyo sila dito. Kasi alam natin, pagka ang tao, hindi sila nakakilala sa Diyos, mapapahamak yan. If you love them, mga kaibigan ninyo, no? Huwag kayo yung madadala sa kanila. No? Be careful. No? Maraming mga young people na influensahan. No? Sa halip na sila yung mag-akay, sila yung naaakay. No? Sila yung nawawala sa simbahan. Nagkaroon lang ng kaibigan. Barkada. Wala na. Be careful sa mga tao na sinasamahan po natin. Kasi either na pwede makabuti yan o makasama sa atin. Nakakalungkot. May mga young people na lumaki dito, Sunday school, naturuan ng maayos, nagkaroon lang ng barkada sa labas, kung ano na lang yung natutunan. Natutong mag-vape, natutong magmura. Kung alam natin masama yung mga bagay na yung kapatid, huwag natin gayahin. Huwag tayong matakot. Minsan nahiya tayo eh. Nasabihin na, Kristiyano tayo eh. Sa mga kaibigan po natin. Sana hindi po kapatid. Yan po dapat ang makita. Let your light so shine before men. Para sila ay ma-enlighten, makakilala sa Diyos. Nawa, maging testimony yung buhay natin. No? Para ang mga taong ito, madala natin sila sa Panginoon. Sana isa yung maging prayer natin, desire natin na hindi lang ikaw ang magsimba, nandito ngayon, kundi buong pamilya mo, mga mahal mo sa buhay, nandito rin. Serve God together. Tulad po ni Joshua, na napakagaling ng leadership po niya, na in-influensahan niya yung maging ang kanyang buong pamilya. Ganon din po sa ating mga kapatid. Conclusion, it's time to make my choice. Pumili tayo mga kapatid. Sino paglilingkuran natin? Dalawa lang yan. Either ang Diyos o ang mundong ito. Pumili tayo kapatid. Hindi pwedeng neutral. Hindi pwedeng gitna. Either na hate mo yung isa o mamahalin mo yung isa. Pumili tayo mga kapatid. Choose you this day whom you will serve. Will it be the Lord or the world? Tandaan natin, ang paglilingkod sa mundo, hindi magtatagal yan. Nandyan po yung walang kapayapaan, nandyan po yung trouble, at yung paglilingkod sa mundo, walang eternal value yan. Tandaan niyo po yung kapatid. At ang paglilingkod sa Diyos, yan ang bagay na madadala mo hanggang sa itaas. Diba? Yung pong kawit na only one life. Ano yung mga bagay na ginawa natin sa Kanya? Yun lang po yung maglalas. Yun lang po yung magtatagal. Yan lang po yung may eternal na value. Mag-isip ka kapatid. Ilagak natin nawa ang puso natin, ang paglilingkod natin sa taas, sa ating Diyos, sa makalangit. Sa mga bagay na hindi makamundo, kundi sa ating Diyos. Pumili tayo kapatid. Napakahalaga na magkaroon tayo ng desisyon. Magkaroon tayo ng desisyon na unahin, piliin po natin, paglingkuran natin ng Panginoon. Magkaroon tayo ng takot, lumayo tayo sa kasalanan, at maglingkod tayo ng tapat po sa ating Panginoon. So tayo po lahat ay tumayo at manalangin. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, maraming